Binabati ko po kayo na isang mapagpalang araw po mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Dan Ed's Vlog. Meron po ako ditong ire-repair o gagawin na isang electric fan po na desk fan. Ang brand po nito ay Hanabishi. Ito po ay aking tinister po ay wala po itong power. Kaya akin pong pinutol dito sa linya po ng capacitor. Wala pong resistance akong na-reading sa aking tester. Tapos, akin pong tinister itong capacitor po. Ito po ay 1.5 UF. Ito po ang capacitor. Ito po ay nasusukatan ko po ng 1.5 UF. Kaya dito po ay akin po itong inumpisahan ko po itong baklasin. Inumpisahan ko po dito sa liig niya. Yan, tinanggal ko po dito yung isang tornilyo. Tapos sinila ko po yung wire para medyo humaba po. Yan, tapos inumpisahan ko na po dito yung 4 na tornilyo sa cover po sa motor. Medyo matigas po yung isa ditong tornilyo, maganit pong kalasin. Ayan o. Hindi ko po nahirapan po ako ditong kalasin itong isang tornilyo. Dito po nakalas ko rin po yung maganit o mahigpit na tornilyo, sinilsil ko po. At napansin ko po dito, may putol po na isang windings. Kaya pala po ito walang power. Kaya nakita ko na po dito yung putol na windings. Kaya ito po yung ginawa ko, aking pondiliha. Tapos ayan, aking idudugsong po ito. Nilagyan ko po ng isang wire. Tapos aking pong ginit na po yung isang windings dun sa wire. Dahil ito po yung aking hihinangan. Ito yung aking hininangan na po dito. Kaya medyo hindi pa kumapit yung aking lead dahil malamig pa yata aking panghinang. Ayan, tapos huminang na dito. Yan, inaayos ko po ang pwesto ng windings na ito. Tapos, para sigurado, dinagdagan ko pa ulit ang lead para maganda po ang pagkakahinang, para sure ball. Ayan. Ayan, pinutulan ko po yung dulo na matalas na aking hininangan. Tapos, lalagyan ko po ito ng tube. Ayan, pinasok ko po dito sa wire na aking dinugsong. Mailagay ko po sa tapat po na aking hininangan. Tapos, aking sinusukatan po ng tamang para maputol ko. At mailagay ko po dun sa isa pong linya na kulay yellow. Dahil yun po ang koneksyon na naputol na windings. Tapos, ito po yung aking hininangan ulit. Dito po, pagkahinang ko po, ay aking pong tinister. Yung linya po ng capacitor, ayan, okay. Meron na pong resistance na nasusukat po ako dito. Tapos aking pong titister naman po yung 1, 2, 3 niya, ayan. Meron na din po. Ayos na, good na po ang motor nito. Kaya sunod ko pong gagawin dito, ito po yung aking pong ayusin yung ano po nito, terminal. Aking pong tatalian ito. Lalagyan ko po ito ng cable tie. Yan, pinupwesto ko po ito ng ayos. Uunahin ko muna po yung aking dinugsong. Lalagyan ko po ito ng ng sapin po doon sa ilalim. Tapos ito po yung aking tatalian po ng asbestos sinulid para sigurado po na hindi po mahila. Dahil baka po maputol ay masagad lalo kung hindi po maisip po ang windings na ito. Yan, aking pong tinalian dito. Kailangan po sa mga ganito po ay medyo malinaw po ang ating mata at magaan po ang kamay. Dahil po itong mga ganito po ay ano ba, yung parang delikado po ito na maputulan po tayo dito. Dahil ito po ay maliliit po ang windings po ngayon. Pero ito naman po ay
tanso po ito. Hindi po ito aluminum. Kaya kahit pa paano po ito ay hindi po malutong ang windings po nito. Dahil ito po ay bago pa. Ayan, inayos ko po dito ang pagkakatali ko po dito. Dito po habang ako po ay nag-aayos po ng aking pong dinugsong na windings po at ng terminal niya, ay gusto ko muna pong magpasalamat po sa lahat po ng mga silent viewers, organic viewers, at sa lahat din po ng mga bago pong napadpad sa aking pong munting channel. Baka pwede ko rin pong hilingin na inyo pong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. At nagpapasalamat din po ako ng marami sa aking mga kaibigan sa YT. Maraming salamat po. Mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am or mga sir. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dito po, matapos ko pong lagyan ng cable tie o matalian ko po ang terminal nito, ay tinalayan ko po ng asbestos tinulid dahil hindi po ako kontento sa cable tie lang. Dahil ang cable tie po ay napuputol pagka matagal na po. Nalutong po ito. Para hindi po mahila ang windings ay dinoblihan ko po ng asbestos tinulid para tumagal po ang pagkaka-repair ko po dito at hindi po mahila o maputol ang windings nito. Tapos po, ang susunod ko pong gagawin dito ay simbolin ko na po ito. Ilalagay ko na po yung stator nito dito sa housing niya. Yan, inaayos ko po ang wirings niya. Yung tama pong lagayan po ng wirings niya. Yan, ito naman po yan, wala pong problema ang bushing shafting niya. Dahil napakakinis po ng shafting nito. Tapos ang bushing po nito ay walang groove o gas-gas, kaya nilagyan ko lang po ito ng langis ang likod at harap po ng shafting at nilinis ko po. Ang naging problema po talaga po nito, kaya po ito ay nawalan po ng power. Ito pong nahila po yung wirings niya. Dahil yung pong pagkakatali po ng cable tie, yung po isang cable tie doon sa housing niya ng wirings niya ay maluwag po. Kaya po naputulan po ito ng windings, kaya po hindi po gumana o nawalan po ng power ito.
Tapos dito po akin pong nilagyan po ng lead po yung linya po ng capacitor, dahil akin pong ikakabit din po yung dati po niya nakakabit na capacitor, dahil ito naman po ay okay pa rin. Sa pagkakabit naman po ng capacitor nito, para po sa mga baguhan, ito naman po kahit po magkabaligtad po tayo ng kabit po dito sa dalawa po pong pinutol na wirings po nito, wala pong problema. Okay na okay po kahit magbaligtad, dahil wala po itong polarity. Dito po malapit ko na pong matapos ang dispan po na Hanabishi. Tinotornilyohan ko na po itong mga cover po sa motor. Ito po yung harap niya. Kaya dito naman po ang likod na cover din ang motor. Yan. Tapos nilagyan ko po ng oscillation knob. Tapos ang sunod naman po itong screen niya. Nilagay na ang guard lock. Tapos yan, i-reset sa kapantap po. Yan. Pang harap na screen. Tapos nakasaksak ng power cord. Pinindot ko na po ang number 1 niya sa speed. Yan, okay na po. Goods na goods na. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga dumaan po nanood po ng vlog ko po ito. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po ulit.